Pagkagandang tanong din ito. Alaman na naman mapupulot natin dito sa mga tanong nating mga ka-59 mula kay Cesario Taub Abitong. Ayan, shoutout po sa inyo. Ilang beses natin itong napaliwanag, no? Bagko siguro hindi natin natutumbo kung ano yung kanilang mga gusto talagang malaman. So ito ay tungkol sa security officer license. At ito nga yung tanong ni Cesario Taub Abitong. May tanong po ako, sir, pwede bang mag-duty bilang ordinary guard yung security officer license kahit wala ka namang katungkulan bilang head guard or ship in charge? So ayan po ng mga kaibigan, at ito, ng mga nakaraan isang video natin, mga nagdaang video natin ay napaliwanag natin doon ano ba mga pagkakaiba nga ng mga kategory ng security guard. Mayroong mga SO, mayroong security bank, security armored. So iba-iba, 'di ba? Security guard, security officer, so magkakaiba-iba. So ngayon, dito ang tanong ni Cesario Taub Abitong ay yung security officer license is pwede ba siyang mag-duty as ordinary guard at siya ay walang hawak na tao. So okay. So ang security officer po license kasi po mga kaibigan, no, mga kababayan, mga ka-59, siya security officer dahil nga siya ay humahawak dapat ng tao, no, na kung saan ay siyang nag-handle ng tao, siyang official, siyang namumuno, kumbaga sabi nga nila. So may mga, kumbaga may mga officer kasi tayong namumuno sa mga security guard. So ito, ang tanong dito is security officer ka, tapos ngayon mag-duty ka ng isang kumbaga ordinary pwesto na wala kang hawak na tao. So dahil nga ngayon ay kinakategory na yung ating mga lisensya, kapatid, is yun nga, inuobliga yan na kung saan pag ikaw kasi ay hindi na humahawak ng tao, na dating security officer yung iyong license, is talagang pinaka-obliga tayo na bumalik tayo sa ordinary security license. So ganun siya. So kung ano yung posisyon mo, yun ang iyong lisensya, sa madaling salita, kung saan ka man naka-duty. So ganun siya. So ngayon, kung halimbawa ikaw ay naging OIC dyan, or ikaw ay naging kumbaga officer dyan sa iyong pwesto, doon magsi-security officer ka. Pero mayroon kasing mga diskarte kasi yan na kung saan ang agency, alam din naman nila yan, na pag ikaw ay security officer, kasi hindi ka naman magiging security officer kung wala kang alam, kung hindi ka officer, di ba? Kasi nga may kategory ang security officer na kailangan ay kumbaga mayroon kang tinapos, no? Or kaya military ka, or kaya PNP ka. So ganun siya. So hindi siya basta-basta. Or 5 years ka na sa security, yan ang requirements. Na kung saan pwede ka nang kumukuha ng security officer or yung basic security officer. So yun yung mga dapat. Kung ikaw nga ay security officer license na kung saan ikaw ay pinosting doon sa isang single po, kung saan wala ka namang hinahawakang tao, talaga mauobliga tayo. Sa ngayon mauobliga tayong kumuha ng ordinary security license. So ganun siya. Dahil nga kategory na ngayon. So medyo hindi nga maganda ang mga nangyari ngayon, kasi nga ganun ang nangyari or ganun ang ginawa. Ayan, abangan, merong isang tanong na kumbaga sasagutin natin tungkol dyan. At magiging magastos talaga, kaya medyo pahirap ito sa ating mga ka-59. Kaya nga sana magkaisa tayong mga ka-59, at dito suportahan nyo ako. Malay natin pagdating ng araw magiging busis tayo dyan, kasi nga kumbaga medyo sa ngayon hindi nga naging maganda yung ganyang sistema na naging kategory na siya. So nagiging, kasi nga mayroong mga establishment na hindi ka naman talaga panghabang buhay na naka-duty doon. So abangan yan, mayroon tayong kasagutan dyan kasi may nagtanong tungkol dyan. So ganun pa man, yun nga, at kung ikaw ay napwesto sa isang single force o kaya isang pwesto na wala ka ng hawak na tao, talagang maobliga tayo, brother, o maobliga tayo pa-59 na magbago ng lisensya. Pero ganun pa man, siguro kung nakatago naman yung pwesto, ganun ang ginagawa ng iba. Kung ikaw naman ay sabi nga nila, kung hindi ka naman nahagip ng inspection, is nakakalusot, ika nga, no? So yung mga nakapwesto na hindi na sisita, kumbaga, yan ay nakakalusot, hindi pa nasisita. Pero pag natsambahan kasi or nasabing na inspection kasi ng susyan, yan nagkakaalaman kasi nagkakaroon ng violation. So ganun po. Ngayon kaya nga ang ginagawa ng mga agency or mga namumuno is talagang pag alam nila na hindi ito dapat, is tinatago. Kung halimbawa ikaw ay security officer
pero may plano pa sila sa inyo, yung agency mo, na pahawakin ka ng tao, pero nakalaan na pwesto para sa'yo, para maging officer ka. Ang ginagawa nila dyan, sige, bibigyan ka muna ng pansamantalang pwesto na kung saan itatago ka sa isang lugar na hindi ka basta-basta may inspeksyon ng PNP Susya para kumbaga maiwasan na magkaroon ng problema. Kasi kung ipwesto ka sa isang bungad na lugar, pag nadaanan ka ng Susya is magkakaroon ng violation. So ngayon, dahil nga kumbaga yan na nga yung sistema ngayon, by category na siya, kaya maobliga talaga tayong magbago ng lisensya kung ano man ang posisyon mo or saan ka man at duty. So ganun ngayon kapatid, yung hindi man magandang sistema or situation pero wala tayong magawa kasi yun ang ating profesyon. Ngayon kung ayaw na natin, magbago tayo ng profesyon, mag-apply tayo ng ibang trabaho para doon naman tayo ngayon magtatrabaho. Kasi kung ito ang security talaga ang ating papasukin, isusunod talaga tayo kung ano yung mga SOP kasi nga kumbaga under tayo ng PNP. Mayroon silang mga pinapatupad na kung saan mayroon tayong mga SOP na kailangan sundin or may mga memorandum galing sa kanila na kailangan sundin. Kaya abangan ninyo yan dito sa ating mga video kasi marami pa tayong iba-vlog dito. Lalo na yung mga memo ng PNP galing sa PNP, bablog natin dito yan para alam din ninyo. So abangan ninyo yan mga ka-5-9 mga kapatid. So yan po no, at ulitin ko dahil paulit-ulit na itong vlog na tungkol sa kategory. Ulit kapatid, no, kung ikaw ay ISO license, pag ikaw ay pinwesto or pinusting sa isang lugar na kung saan hindi ka na humahawak ng tao, is maobliga ka talaga na magbago ng lisensya as ordinary security guard or security license. Kasi nga, kumbaga, pag ikaw ay ISO license, is mako-question ka rin kung bakit ISO yung license mo, wala ka namang hawak na tao. Siguro naman kung may paliwanag mo, kung halimbawa lang naman ISO license mo, 1 week ka pa lang nakapwesto doon tapos na inspeksyon ka, baka makakalusot ka. Pero kung taon na ang pinag-uusapan na kung saan taon ka na naka-duty doon pero ang lisensya mo is ISO, is medyo questionable siya kasi nga kumbaga mayroon dapat yun pagbabago dahil nga matagal ka nang nakapwesto. So sana nagets kapatid, no? Sana po nakatulong ang ating sagot diyan sa tinatanong mo dahil nga kumbaga sa ngayon kasi is category na wala na tayong magagawa kundi sumunod sa kanilang mga SOP or policy or memorandum na binababa sa atin sa mga security at sa mga security agency. Kahit mga security agency may mga memorandum yan galing ng PNP, sinusunod din nila. Pero mayroon din mga agency na hindi sumusunod. Kasi nga kumbaga, alam nyo na, mahirap magsalita kasi hindi naman natin pwedeng ibulgar kung ano yung mga ginagawa. Pero ganun pa man, alam na natin yun na kung saan talagang may ganung kalakaran dito sa ating bayan. So wala tayong magawa kasi tayo nasa baba, wala tayong magawa kundi sumunod ng sumunod sa mga SOP at mga plataforma ng mga nakaupo. Yan ang totoo dyan kasi bawat isang umupo may iba yung sistema. So sunod tayo ng sunod. So ngayon kung may boses tayo ay ipaabot natin yung ating gustong mangyari. So ganun lang kasimple. Kaya sa ating mga ka-5-9, magkaisa tayo dahil siyempre kailangan natin ng busis dito sa security kasi mayroong mga tumatakbo sa Senado, hindi naman na tumutulong din sa atin. So wala naman. Pero actually, saludo tayo kay General Bato kasi siya yung isa sa nakatulong sa atin pagdating sa lisensya at kay President Duterte dahil kay President Duterte tumagal ng 5 taon yung ating security license, di ba? Na dating 2 taon lang. So ayan po mga kaibigan at mga kababayan, sana may natutunan sa ating vlog na ito, kaya abangan mga susunod. May nakapila dito, babasahin natin at sasagutin natin yung inyong mga tanong. Kaya sa may mga tanong, mag-comment lang sa comment section at pagkaya natin sagutin natin at ipapaliwanag natin sa inyo. Yan po no, sumuli, maraming salamat Kuya Isko Official at yung ating channel Gwapong Bihero TV at shoutout sa lahat, maraming salamat at sa ating Facebook account 19,000 followers na, thank you very much po at mabuhay po sa mga nag-subscribe at syempre Angelic Magsino, maraming salamat sa mga viewers mo, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay muli, Kuya Isko Official. Siya si Gwapong Bihero TV.